May tanong sa akin. Isa na po ito sa message nila. Meron din pong mga demand letter at sa CIC daw po, Sir Ryan. Plus 63. Hintayin nyo, paparead ko yung bahay nyo. Yung inutang nyo para sa pangbisyo mo. Kaya lubog pa nga mo. Kasi malakas kang magbisyo. Makikita nyo. Asawa mo na lang, tatargeting ko, hintayin mo. Ano po maaari kong gawin, Boss Ryan? Nagka-depression, anxiety na din ako, Boss Ryan. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita nyo? Nagdidelirio na ho yata itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Biruin nyo, sila daw po magpaparead sa bahay nyo. Ba ibang klase, no? Sus Mariose. Dito sa ating video, alamin natin kung may katotohanan po ba yung pinadala sa inyong mensahe, tsaka ano ba yung dapat natin gawin pagka nakakatanggap tayo ng mga ganitong klase ng message. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at pagtatanong na rin po sa ating mga kaibigan, mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay obligasyon na kailangan natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay? So, dun nga po sa sa sinasabi ninyo, isa to sa mga messages, no, yung mga series of messages na pinadadala nila, no, bukod pa dun sa may mga demand letter at saka dun sa CIC. Okay, so linawin muna ho natin doon. Actually, kung galing po sa mga bugo katabusadong online lending apps, hindi nyo masasabing demand letter yan. Pananakot letter, probably. Kasi, ang demand letter po is, base na ho dun sa, sa title niya is, nagdi-demand ho sila ng bayad. Okay? Tsaka dapat yun, proper. Kumbaga, nakalagay doon kung sino nagpadala, no? Contact details nung nagpadala, address nung nagpadala, sino pinadalan, address, saka contact details nung pinadalan, body of letter, syempre, yung tungkol dun sa utang. Tapos, bibigyan kayo ng ilang araw, no? Para mabayaran nyo siya. So, may taning na siya, no? Tapos, may consequence yun, no? Pagka hindi nyo nasunod yung yung taning, no? At saka, meron pa rin yung nilalagay sa baba na in the event na gusto nyo maglalagay ng contact details yun. Tapos, syempre, meron hong pirma na dapat na ng abogado nila. Pagka hindi ho ganun yung format ng demand letter, hindi ho demand letter, yung pananakot letter ho yun. So, pag nakatanggap ho kayo ng ganun, ang pinakamagandang gawin nyo po is, bukod sa basahin nyo maigi, kumonsulta ho kayo sa abogado kasi abogado ho gumagawa yan eh. Actually, pwede naman yung ordinary person lang din. Pero, kasi pagkakumpanya, dapat yan abogado gumagawa eh. Diba ba? So, dumulugo kayo sa abogado, patanong nyo po kung tama ho ba yung pinadala sa inyong demand letter, ano ba pwede nyo gawin, no? Kung may extra money ho kayo, dun ho kayo sa mga private lawyers. Kung wala naman po, may PAW. Meron din ho namang mga notary public, or kung yung company po na pinapasukan po ninyo is may abogado, subukan nyo pong magtanong. Okay? Tapos, regarding naman doon sa CIC, kung itong OLA po ninyo is submitting entity, maaari po na yung bad record po ninyo is nailagay po doon sa Kumbaga yung record nyo na hindi kayo nakapagbayad is mai-submit po sa CIC. Ngayon, para malaman nyo po kung submitting entity yan, dyan po sa aking description box, nandyan po yung submitting entity. Click nyo lang po yung link, madadivert na po kayo doon sa site or sa site po nung CIC sa submitting entity. Okay? So, punta ho tayo sa pinadalang mensahe, okay? So, sabi doon sa mensahe, ipare-read daw po yung bahay ninyo dahil yung inutang nyo daw po is ginamit nyo lamang pambisyo, no? At nilait pa kayo, lubog daw ho yung panga nyo. Hindi ko naman ho kayo kilala, wala rin naman picture, no? So, sabi, lubog daw yung panga nyo. Okay, so ganito yan. So, binabaliktad daw nila, di ba? Parang para talagang kaya nilang magpa-read eh. Okay, kasi ganito yan. Kagaya ho na na-discuss ko before,
Ang pagpaparade po, hindi yan basta-basta na kuwari may nakita ho kayong alagad ng batas. Sasabihin na, ay, may hinala ho ako na meron hong gumagamit ng pinagbabawal. Hindi ho ganun. No? Ano ho yan? Meron yang procedure. No? Iniimbestigahan ho yan. Saka hindi basta-basta pwedeng pasukin sa bahay yan. Okay? Kung kailangan niya kumuha ng ng court order or ng warrant. No? Para ho magawa yung raid. Itong mga to, wala kasing alam sa batas eh. Tapos, nilait pa kayo, lubog daw yung mukha nyo. No? Hindi nyo naman makikita sa dun yan eh. Diba, hindi ho lahat ng taong lubog ang muka o payat, sasabihin nyo, gumagamit na ng pinagbabawal na gamot. Diba? Kung ganun lang talaga katawan nun, the only way para malaman mo kung yan ida-drug test yan. Kahit sino po, hindi nyo po pwede pinpoint mo na, yan, gumagamit ng pinagbabawal na gamot dyan. Hindi ganun. Mario, kayo talaga, mga luko-luko kayo eh. Tapos, may sinasabi pa kayo rito, nakita nyo, hindi consistent eh. Tingnan mo ha. Sasabihin niya, paparade daw kayo, tapos makikita nyo. Ha? Tapos, asawa na lang ang tatargetin. Bakit ka dadamay yung asawa? May utang yung Diba? Hindi pwedeng ganun eh. Although, yes, di ba? Pag mag-asawa, dapat yan conjugal property, pero sa utang ho kasi hindi ganyan eh. Kung sino ho yung nanghiram, di ba? Yun ho ang sisingilin. Not unless kung may pinirmahan na na next to kin. Wala namang ganun eh. O di kaya co-maker. Di ba? Wala naman ho kasing ganun sa mga bugo katabusadong online lending apps eh. Di ba? Ano nga lang kayo, di ba? Click to accept. Wala naman kayong pinababasa na na contract para pirmahan nila digitally or electronically. Wala naman kayong ganun eh. Bihirang-bihira ho, mabibilang ko sa daliri sa kamay yung mga online lending apps or online lending platform na nagpapapirma ng contract digitally or electronically. Kayo walang ganun. Sa simula pa lang yung click to accept, yun na yun. Para sa inyo, yun na yung pirma nung kliyente ninyo, which is mali. Diba? Bukod yung sa dun sa terms and condition, iba yung sa contract. Mga siraulo kayo. O tapos dadamay nyo, pati asawa. Ano kinalaman ng asawa? Diba? Diyan kayo magaling yung papahiya nyo yung mga kliyente ninyo. Hindi lang sa asawa, hindi lang sa anak, hindi lang sa mga ibang kamag-anak, pati ho sa ibang tao. Diba? Ginagamit nyo yung mga nanakaw yung contact details as collateral. Panakot. Hindi tama yan. Diba napakaliwanag sa prohibition on unfair debt collection practices na hindi tama yung ginagawa ninyo? Kayong mga bugo kayo, inilista na yung mali pa ginagawa ninyo. Na kayo ng kamote. Ito ho, ang gagawin po ninyo, Doon ho sa nagpadala ng katanungan na to, o yung mensahe na to is, una, ipa-blatter nyo. Diba? Pa-blatter nyo sa barangay po ninyo, na meron kayo na-receive na ganitong mensahe na ipaparade daw ho. Sabihin nyo, kasi wala naman hong masama doon eh. Kasi, kumbaga, iniiwas nyo lang din na, na may manggawin man sila, o alam nyo na kung sino yung, yung paghihinalaan nyo, kasi nakapagpa-blatter na kayo eh. Di po ba? So, bukod sa barangay, sa pinakamalapit na police station po, pa-blatter nyo rin. Okay? Tapos, bukod doon, sabi nyo nga, marami pang mga mensahe, screenshot nyo lahat, tapos, mag-file kayo ng complaint sa SEC. Ano muna, tawag dito, online muna, pwede naman huyo kung talagang busy kayo. So, nandyan po sa akin description box din, yung iMessage. So, pwede ho kayo dyang mag-file ng complaint. Okay, tapos, bukod do dyan, sa National Privacy Commission, dahil nga ho, di ba, nalaman na ng asawa ninyo, tapos, syempre, kung sino-sino rin ang pinagmimensahe niyan, kasi, yun pag nakuha nila yung, yung contact details ninyo, kung sino-sino nawawalang yain nun. So, easy, nyo, complain nyo rin sa, sa National Privacy Commission. And after that, simultaneously, sa PAOK, sa NBI, sa PNP, sa Department of Justice. Okay, kasi kaya kung kayo, iniinggan nyo na mag-file, kasi,
That's the only way po para makapag-raid yung mga alagad po ng batas natin tsaka yung mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang. Kasi kung hindi tayo magko-complain, ano yung magiging rason para makakuha ho ng yan, ng warrant yan? Paano makakakuha ng probable cause yan? Di po ba? Yun yung hindi alam nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Hindi yan yung sa mga bugo katabusadong online lending apps kasi parang bata. Alam niyo ho yun, parang yung pagka binatukan mo yung bata, magsusumbong sa nanay o di kaya sa tatay, binatukan ako noon. Hindi ho ganun. Hindi ganun hindi ganun nagwo-work yung pagpaparade. Siraulo kayo. May procedure yan, may process yan. Diba? Kayo nga, di ba? Nahihirapan kayong i-read. Bakit? Kasi may proseso. Hindi pwedeng basta-basta. Oh. Mababaliwala yung pag-grade sa inyo pagka hindi sinunod yung procedure, di ba? Kaya nga may batas tayo Kasi hindi nyo alam yon, kaya wala kayong diyan, wala kayong kaalam-alam dito sa sa mga procedure ng ng mga raid na ganyan. So, wala kasi kayong alam sa batas, mga siraulo kayo. O, pagka napablatter nyo na, na-complain nyo na, ang gawin nyo po, paglaanan nyo na siya. Di ba? Mag-ipon ho kayo, tsaka nyo siya bayaran. Ngayon, kung ang nahiram nyo po is 10,000 pababa at hindi ho lalagpas ang termino sa 4 months, sundin nyo na lamang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Yun lamang po. Pero, pagka po yan is above 10,000, kung ano po yun na pag-agrihan nyo, yun po ang masusunod. No? Kasi wala pa tayong ceiling on interest rate sa mahigit sa 10,000. Okay? Wala tayong magagawa doon. Ginagawang pa ho ng paraan. Although yes, nagbigay na po ng kautusan, ang ating mga senador, sila Senator Rapi Tulfo at sila Senator Win Gatchalian na silipin ng BSP to, na magkaroon din ng ceiling. Diba? Kasi wala nga ho tayong usury loan sinuspend na yan Diba? Kaya eto ngayon, ang BSP ngayon ang nangangasiwa dyan. So antayin ho natin. Pag may dumating, i-discuss ko ho sa inyo, ibabalita ko ho sa inyo para at least alam nyo din po ang inyong gagawin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.